Kazel. Kazel, bago yung mga katanungan, ay ano yung proseso mo as an actress? Paano ka umatake ng role? Siyempre, we read the lines pa rin, tapos... Script ng gagaling. Script ng gagaling. Pero I think yung pagmamataray, ever since back when I was still younger, yung mga roast na yun talaga yung sanay po akong gawin eh. Okay. Yung medyo matapang. Mula gusto mo yung pagiging kontrabida. Yes. It's easier for me. Sabi nga ng ibang tao, kunyari kasi gagawa ako ng video. Tapos pinapaano nila ako na Annalyn, gayan ko as Annalyn. Sabi nila, hindi bagay sa'yo. Hindi bagay magpa-sweet. Sweet. Pero what is the challenge? When you do offbeat characters, ano yung challenge? Kasi kailangan maiba-iba rin eh. Di ba? So ako naman, ang inaatake ko po yung character ko as may level ng pagtataray. So, Okay. not all the time na nakasigaw, nakaano. So, may mga levels ako na, very Pailalim. chill, pero mataray pa rin. May mga ganun po eh. Like the presence lang yung mataray. Pero pag sinabi ng director na kulang, taas mo po. That's when I make my voice a bit higher. Alright. How much of as an actor comes from workshops and how much of that is innate, yung galing sa loob? Siguro po 50-50 din. 50. Kasi I learned a lot from my workshop, especially yung ito pong workshop ko from Sparkle. I learned a lot from Miss Anna. And mayroon po kami sa show na acting coach, si Tita Ann. Alright. So, yan. What does it do? Yung nakaalalay, when you guys do scenes, your acting coach is there to guide you kung ano ang gusto ng director? Usually naman po, kapag nandyan lang siya, standby. If you need help, kunyari nahihirapan ka po to deliver a certain line or to give a certain emotion, we go to her. Saan ka hirap? Hirap talaga ako pag emotional. Kasi emotional. I had an experience before with ABS na hindi ko nabigay. So from then on, kapag may emotional scenes ako, naaalala ko yung moment na yun. Kasi may director na nagalit sa akin. Pero kailangan tanggalin mo yan. Tanggalin, yes, that I know. mindset, you have to replace that. Ang tawag nun sa public speaking ay cognitive restructuring. Do you know na pwede natin palitan yung memory natin? So instead of remembering, yung inaalala mo yung pagkakataon na yun, na nagkamali ka, nakagalitan ka, you have to replace that with a happy memory. Or not a happy memory, or the correct memory na babagay doon sa gagawin mo. Totoo yun. It's mind setting. And you can really change. I will change my mindset. Okay. Punta tayo doon. Are you bothered? Are you happy that people identify you as Zoe more than Kazel ngayon? I'm very, very happy na they know me as Zoe. On my way here, I was saying, ang guest ko si Kazel. Kazel, si Zoe sa okay. Ganun ang reaksyon. Zoe. Yes, actually, kapag lumalabas ako, Tito Boy, Zoe talaga ang tawag sa akin ng mga tao. Kasi, and I'm happy kasi ibig sabihin na, Of course, effective. Yung character ko. Hindi ka pa nasasabunutan, hindi ka pa nakukurot, Hindi naman po. So hindi ka pa natatarayan, wala pa. Pagka nakikita nila ako, nawawala yung galit nila sa akin. Okay. At smile ka lang. Smile, yes. Yun talaga yung, sino ba nagsabi? May nagsabi sa akin na kapag kontrabida, I think that was Tita Pinky, unahan mo sila ng ngiti. At saka, para hello. wala na silang time na... Pero may mga nadadala. Because ako, taghanga ko, I'm a fan. Halimbawa, napapanood ko noon sa pelikula, nadadala ko sa tunay na buhay, na ikaw ang nang-api. Ganon. Yes. Ikaw ang nang-api kay Ate Guy. Ikaw yung sumampal. Kaya galit kami. Wala pa, hindi pa nangyayari Wala pa sa'yo. naman po yun.